Gone was the thought that the military was his life. He was wrong. Emery was his life. He was willing to give up his military life for her. He loved her that much. Dahil sa determinasyon at dedikasyon ay napatunayan niyang totoo ang hinala ng CID na miyembro nga ng Al-Qaeda si Akhim Ajal na gawa niyang mailagay sa isang trap ang terorista dahilan upang mahuli ito ng pinaghalo. Halong puwersa ng CID, FBI at Philippine Army. Ang akala niya ay tapos na ang lahat. Handa na siyang tuluyang kumalas at sihi at sa serbisyo at mamuhay ng tahimik kasama si Emery. He planned to put up a business and sit behind an executive desk. Pero natagpuan na lamang niya ang sari sa opisina ng CID sa Amerika na nakatitig sa napakalaking screen monitor doon. Sa monitor na iyon ay nakadetalye ang mga impormasyon tungkol sa kanya, kasama na roon ang pangalan Emery at ng pamilya nito. Halos panawan siya ng ulirat nang ipaliwanag sa kanya ang ibig sabihin ng nakikita niya. Ang nakikita pala niya ay nagmula sa hard disk drive ng computer ni Akhim Ajal na nakumpiskan CID. Ibig sabihin, alam ng terorista ang pagiging agent niya at iisa lang ang ibig sabihin niya inilagay niya sa panganib ang buhay ng kapatid niya, ni Emery at ng pamilya nito. The CID said the information had already been wired to some codes, which meant there was possibility that the information had reached Qaeda's main headquarters. There's a way to save them, soldier, sabi sa kanya ng isang opisyal. Nang mga sandaling iyon ay gagawin niya ang lahat mailigtas lamang ang mga mahal niya sa buhay. Pero wala sa hinagap niya ang solusyon ibinigay ng CID, kailangang mamatay si Captain Miguel Malvar. Of course, he was shocked. Did he really need to die in order to save his loved ones? You don't have to die, soldier, just Miguel and his identity. Sa harap niya ay inilatag ng ahensya ang gagawing pagpatay kay Captain Miguel Malvar. You have to change your face through plastic surgery. He went blank and numb for a moment and then found himself nodding. He was willing to do it if that was the only way to save his loved ones. Nangyari nga ang plano. Pinalitan ang mukha niya at pinalabas na patay na siya. Marahas na napahugot siya ng hininga. Parang nang nagdaang araw lang naganap ang mga pangyayaring iyon. Malinaw na malinaw pa rin kasi sa isip niya ang bawat detalye ng pagpatay sa kanya. Hinubad niya ang suot na shirt at pinagod ang sarili sa pagpupush up. Subalit alam niyang hindi rin makakatulong iyon upang makalimutan niya si Emery. Gayunman, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagpupush up. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumukas ang pinto at tumigil sa harap niya ang isang pares ng sapatos. Ryan, anito. Hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy lang niya ang pagpu-push up. Basang-basa na siya ng pawis at nananakit na ang mga kalamnan niya pero hindi pa rin siya tumitigil. He needed his mind to be preoccupied so he would stop thinking about his problems. Get used to the name Ryan Yuson. He will tell you from now on anang may-ari ng isang peres ng sapatos na tumigil sa harap niya. Kung ganun siya pala ang Ryan na tinawag nito kanina. Itinigil niya ang ginagawa at nakakuyom at kanang kamay na umupo siya sa bench. Pawis, siya at habol ang hininga. So, he was Ryan Yuson now. Iyon na ang pangalan niya, hindi na Miguel Malvar. Dahil Captain Miguel Malvar ay isang taon nang patay. He was Ryan Yuson now, not a military man but businessman. Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa niya alam kung ano ang itsura niya dahil natatakot siyang tumingin sa salamin at kilalanin ang bagong niyang mukha. Yes, he had new name and a new face. Hindi lang pala pangalan at mukha ang nabago sa kanya dahil pati buong pagkatao niya ay nagbago na rin. You can go home now, wika ng lalaki ibinigay sa kanya ang isang envelope. Home? Could he really go home now? Emer was his home. How could he go home if he wasn't Miguel anymore? It had been a year since his death. Ang akala niya, pagkatapos palitan ang kanyang mukha ay makakauwi na siya sa Pilipinas, pero hindi pa pala dahil itinatago o mas tamang sabihin na ikinulong pa siya sa isang safe house para makatiyak ang mga ito na wala ng panganib sa buhay ni na Emery. Every day was hell. Hindi niya lubos, maisip kung paano tinanggap ni Emery ang kamatayan niya. Halos bangutin siya ng luha ang mukha nito at sa bawat oras na lumipas ay hindi ito nawaglit man lang sa puso at isip niya.
Wala siyang alam kung ano na ang lagay nito dahil walang ibinibigay na impormasyon ang mga agent na nagbabantay sa kanya. But Emery and her love kept him going. Pilit siyang nagpakatatag para dito. Dalangin na lamang niyang nasa mabuting kalagayan ito. He took deep breath and searched the contents of the envelope. Napangiti siya nang mapakla nang makita ang mga laman yon. Naroon ang bagong katauhan niya, mga bagong identification cards at credentials bilang si Ryan Yuson, driver's license, diploma, credit cards, bank accounts, at kung ano-ano pa. Burado na talaga si Miguel Malvar. He didn't exist anymore. Even his vocal cords had been altered. He no longer sounded like the old Miguel. He had new face, new voice, and new identity. Paano siya magpapakita kay Emery kung iba na ang pagkatao niya? Paano siya lalapit at magpapakilala rito? What if she had already moved on and was already in love with someone else? Hindi yata niya kakayanin kapag may mahal ng iba ito. Kung natuloy lang sana ang kasal nila, tiyak na mayroon na silang maliit na Emery o kaya ay maliit na Miguel. Hindi na nga pala siya si Miguel, siya na si Ryan at kailangan na niyang sanayin ang sarili sa pangalang iyon. Natigilan si Emery sa pagbaba ng hagdan nang makita niya ang likod ng taong nasa sala nila. Nakapamulsa ang mga kamay nito habang nakatutok ang mga mata sa malaking portrait niya na nakasabit sa dingding. Kumabog ang dibdib niya kasabay ng pagluko sa kanya ng di maipaliwanag na damdamin. Ang malapad na likod nito, ang clean, cut na buhok, ang paraan ng pagtayo. Dinadaya ba siya ng kanyang paningin? Kurap niya ang mga mata, ngunit nanatiling nakatayo roon ang lalaki. Miguel! Nangingilid ang mga luhang tawag niya rito. Buhay ang binata at hindi siya nito iniwan. Sabi na nga ba at hindi nito magagawang iwan siya. Kaya nga hindi man lang siya nagpakita sa burol nito at hindi rin niya inalam kung saan nakahimlay ang mga labi nito dahil naniniwala siyang buhay pa ito. Mig, nabitin ang sasabihin niya at ang sayang naramdaman ng dahang lumingon ito at tumingin sa direksyon niya. Hindi si Miguel ang lalaki. Hindi niya ito kilala. Tuluyang pumatak ang kanina ay nangingilid lamang ng mga luha niya. Animo biglang nawalan ng lakas na napahawak siya ng mahigpit sa balustre ng hagdan. Mabilis na dinaluhan siya nito. Walang pagdadalawang, isip na binuhat siya nito at maingat na iniupo sa sofa. Lumuhod din ito sa harap niya at pinunasan ang luhaang mukha niya ng panyo nito. Pink? Lihim siyang napangiwi. Hindi siya paniwalang napagtuunan pa talaga niya ng pansin ang kulay ng panyo nito. Ano ba ang pakialam niya kung pink ang kulay ng panyo nito? Malay ba niya kung iyon pala ang paboritong kulay nito? Who was he, anyway? And what was he doing in their house? Thank you, Anya at iniharang ang isang kamay upang pigilan ito sa ginagawang pagpapahid sa mga luha niya. Sino ba ito? Hindi pa rin kasi niya nakikita ng malinaw ang mukha nito dahil sa patuloy na pagbalong ng mga luha niya. Pilit na kinalma niya ang sarili. Nakakahiya ay ipinapakita niya sa bisita nila. Tumayo siya. I am sorry about that, sino nga pala ang hinahanap mo? I mean, bisita ka ba ni Mama o ni Papa? Sandali, tatawagin ko. His harsh breath interrupted her. She looked at him. He was looking at her intently and frowning as if he didn't like what he was seeing. What? Tanong niyang nakaramdam ng inis sa paraan ng pagtitig nito sa kaya. All right, he was handsome. He had the perfect nose and prominent cheekbones. Pero hindi niya gusto ang paraan ng pagkakatingin nito sa kanya na para bang hinihigop ng mga mata nito ang pagkatao niya. His eyes were as dark as the night. Napakurap siya. Pamilyar sa kanya ang mga mata nito. The snobbish look, the overpowering aura. Parang nakita na niya ang mga iyon. I don't know what to say. Hindi ko inakalang sa ganitong paraan tayo magkikita ulit, Emery. Hindi ko matanong kung kumusta ka na, kung okay ka lang ba, dahil obvious namang hindi, sabi nito habang nakatingin sa kanya ng mataman. He seemed really displeased by what he saw. Kilala siya nito. Bakit hindi niya ito kilala? I'm sorry but you are. Naging katrabaho ba sa accounting firm na pinagtatrabahuhan niya? O naging kaklase sa isa sa mga subject niya sa college? Ryan.
My name is Ryan Yuson. Does it ring a bell? Does it? Pilit na hinalukay niya ang kanyang memorya kung may kilala ba siya na Ryan Yuson, ngunit wala siyang nakapangsagot. Hindi niya kilala ang kung sinumang lalaki na ito na kung umasta ay tila lost friend niya. How can you forget when? Hindi nito tinapos ang sinasabi at naningkit ang mga mata nito na tila ba napakalaking kasalanan ang nagawa niya. Naguguluhan na talaga siya. It's Ryan, damn it. Ang kaibigan mo noong elementary, tila nabubugnot na wika nito. Natigilan siya. Bigla niyang naalala na may kaklase nga pala siya sa elementarya na Ryan ang pangalan. Ito na ba si Ryan, ang lampayatot na ipinagtatanggol niya noon mula sa mga bully? Ang loner na si Ryan. Ibinalik niya ang tingin dito, partikular na sa mga mata nito. His smoldering gaze reminded her so much of a man she knew so well. Parang ganyan din ang mga mata ni Miguel. Iba na ang Ryan na naging kaklase niya sa Ryan na kaharap niya ng mga sandaling iyon. Maotoridad ang aura nito. Sa pagkakatanda ni ay matanda siya ng 2 taon dito pero kung titingnan ito ngayon ay parang mas matured ito kaysa sa kanya. Di hamak na mas matangkad din ito ngayon sa kanya gayong dati ay hanggang balikat lang niya ito. Yeh! I remember now. How are you? It's been a long time, sabi niya sa pilit pinasiglan tinig. I'm good, matipid na sagot nito. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang bahagyan paggalaw ng facial muscles nito nang makita ang engagement ring na suot niya. Hinawakan niya iyon. Bigla kasi siyang natakot sa titig nito. It's so nice to see you again, Ryan, but I'm sorry I can't entertain you now. Tumayo na siya bago pa ito makasagot. Tatawagin ko lang mama. Sa pagtalikod niya ay ramdam na ramdam pa rin niya ang mga mata nito. Si Ryan nga ba iyon? Sa isip ay naitanong niya napakalaki kasi nang ipinagbago nito. Mukhang bumawi ng todo ang growth hormones nito dahil tumangkad talaga ito. Hindi rin nakalain ng sinumang makakakita rito ngayon na dati ay patpatin ito. Maskulado ang pangangatawan nito ngayon. Mabining hampas ng alon ang tumatama sa mga paa ni Emery habang binabaybay niya ang dalampasigan ng San Marcelino. Ang buhok niya ay marahan namang inililipad ng hangin. Sumalampak siya ng upo sa baybayin, walang pakialam kung mabasa man ang damit niya ng mga alon na tila nag-uunahan sa pagsampa sa dalampasigan. Kagat niya ang ibabang labi upang pigilan ang pag-alpas ng emosyon habang pinapanood ang tila napakalungkot na liwanag na isina sabog ng papalubog na araw. Ilang sunset na ba ang pinanood nila ni Miguel? Ilang beses na ba siyang nakatulog sa mga balikat nito habang sabay nilang pinanonood ang paglubog ng araw? Ilang pangarap na ba ang hinabi nila? How could you leave me, Miguel? Itinukod niya ang mga kamay niya sa buhangin, yumuko siya, at hinayaang umalpas ang paghihinagpis na kanina pa niya pinipigilan. Ang akala niya ay wala na siyang mailuluha pa, ngunit sa tuwina ay parang dam na nabubuksan ang mga mata niya kapag naaalala niya si Miguel. Napahinto siya sa pagsigok nang maramdaman niya ang mga kamay na masuyong pumipisil sa mga balikat niyang patuloy sa mahinang pagyugyog. Mabilis na pinahid niya ang mga luha niya at pilit kinalma ang sarili. Tiyak na ang papa niya iyon. Mag-aalala na naman ito dahil nasaksihan na naman ang paghihinagpis niya. She didn't want to give them more heart touch. Saka na lang ulit siya iiyak kapag iisa na siya sa kwarto niya, sa lugar kung saan walang makakarinig sa mga hikbi niya. Go on, Tirusay. Napasinghap siya sa malamyos na tinig na tila bulong lang. It gave her goosebumps all over, for it wasn't her father's voice. Noon lang din niya napagtanto na hindi sa papa niya ang kamay na pumipisil sa balikat niya. Kakaiba ang init na dalan yon. Sa kabilang banda, pamilyar sa kanya ang ganitong klase ng init. Who is this man? Sino ito para abalahin siya sa oras ng paghihinagpis niya? Nag-angat siya ng mukha at nilingon ang pakialamerong lalaki. Sandaling pumikit siya upang magising sa kalat niyang isip kung sino ito. Ryan, he impatiently replied as if he could read her thoughts. Of course, he is Ryan. Binitiwan nito ang balikat niya at tumayo ng tuwid. Ang akala niya ay iiwan na siya nito, ngunit umupo ito sa tabi niya at itinutok ang mga mata sa papalubog na araw. Hindi siya nakatutol nang abutin nito ang ulo niya at iging niya iyon pasandal sa balikat nito.
He did it just like the way Miguel did it. Pumikit siya. Bakit pakiramdam niya ay si Miguel ang nasa tabi niya? Pero hindi ito si Miguel dahil magkaiba ang hitsura at boses ng mga ito. Sometimes the world is a screwy place, Emery. It doesn't live inside the rules. You will stumble. That's all right. But you have to stand up again. Stand up and embark on your next journey in life, sabi nito habang banayad na hinahaplos ang buhok niya. Dinantinig nito ang namimigat niyang dibdib. Hindi what he was doing felt good. Tila hinahaplos niya alam kung anong kapangyarihan ang bumabalot sa kanilang dalawa pero relax siya, she felt at home with her head nestled on his shoulder. Maya-maya pa, kasabay ng tuluyang paglubog ng araw, ay ang pagbigat na rin ng mga talukap ng kanyang mga mata. Ilang minuto pa ang pinalipas ni Miguel para masigurong tulog na si Emery bago maingat na kumilos siya at ikinulong ito sa mga bisig niya. I'm sorry, princess. I'm so sorry, paulit-ulit na sambit niya. Damn. Malulutong at sunod na mura ang pinakawalan niya sa isip. Para siyang pinapatay ng paulit-ulit sa nakikita niyang paghihirap ng loob nito. Kung pwede lang niyang sabihin na, Princess, ako nga ito, si Miguel. Hindi totoong namatay ako.